Papaano nga ba maging isang professional teacher sa Pilipinas? Mabilis ang sagot, simple lang. Number one, kailangan kumuha ng bachelor's degree sa education. At number two, kailangan ka pumasa sa board exam for teachers. Now, ang tanong, kailan nga ba at saan ito nagsimula? Pag-usapan natin. And for this video, nag-research ako at habang naghahanap ako ng mga materials, nakita ko ang article ni Julieta M. Sevillano na na-publish sa Philippine Studies Volume number 47, number 2, noong 1999. By the way, ito nga pala ay pinublish ng Ateneo de Manila University. Ang sabi niya, we can trace down the beginnings of teacher education matagal pa, a long, long way back, nung panahon pa daw ng mga Kastila. Ito raw ay dahil sa royal decree na nasign noong December 20, 1863 na nagsasabi na kailangan mag-establish ng isang normal school for male teachers of primary instruction sa Manila. And a few years after that, to be particular, on November 30, 1871, nagtayo naman ng normal school for female teachers. Patuloy ang pag-train ng mga teachers kahit noong American period at dahil nga ito sa bisa ng Act No. 74 ng Philippine Commission na nasign noong January 21, 1901. And a few months after that, naitayo naman ang unang-unang American Learning Institution na Philippine Normal School na kilala ngayon bilang Philippine Normal University. At ang sabi din dun sa article, nagkaroon daw ng boom in terms of enrollment ang mga education courses noong 1950s hanggang 1960s. Pero significantly, nag-drop naman daw ito noong 70s. Bakit? May mga issues daw. According sa article na na-publish noong 1987 ng Task Force to Study State Higher Education. At dalawa raw ang rason. Unang-una, low salary ng mga teachers. At number two, low prestige. Ibig sabihin, mababa daw ang tingin ng mga tao sa mga estudyante na kumukuha ng education. And I will quote, ito ang sabi dun mismo. Ang sabi, it is the easiest course and the dumping ground for those who could not make it to other professions. Aray, medyo masakit yun Bigla ka tuloy na alala yung nadinig kong quotation somewhere na those who cannot do, teach. Totoo kaya yun? I hope not. At para ma-solve ang problema na to, gumawa ang ating government ng paraan. Kaya naman, noong April 23, 1978, in-establish ang PBET o ang Philippine Board Exam for Teachers. Nag-run nga pala ang PBET mula noong 1978 hanggang 1995. Now, ano nangyari after 1995? Eto na nga. At dahil sa bisa ng Republic Act No. 7836 na nasign noong December 16, 1994, ang PBET ay naginangang LET or Licensure Examination for Teachers. Now, ano nga bang sabi ng Republic Act na ito? Ang sabi dito, this is an act to strengthen the regulation and supervision of the practice of teaching in the Philippines and prescribing a licensure examination for teachers and for other purposes. Fun fact, actually very proud ako dito. Alam niyo ba na isa sa mga pinakaunang top-notchers ng LET ay nag-review sa Met Review Center? Sino siya? Walang iba, kundi si Sir Noy Esmane. Hi sir, shout out sa'yo. At siya rin ang isa sa mga pinakaminamahal na review coaches ng Met Review Center. And after ni Sir Noy, marami pang na-produce na top-notchers ang Met Review Center. Kasi nga, ang Met Review Center ay isa sa mga pioneers ng LET Review. Kaya naman, kung kukuha ka ng board exam for teachers, itry mo ang Met Review Center. Marami kaming branches. Meron sa Cebu, sa Manila, sa Bulacan, at kung saan-saan pa.